May pa. Sulod kudyat manaman Kokiklo ko tapok pamakoy ta magbuwayo Suamag na ko'y na mga problema Igang putariyot kan Iyan ang tunay na gandang Pilipina. Yung kulay na ganyan, kayo mangge, yung matangos pero maliit lang na ilong, yan ang tunay na Pilipina. Yan ang mga pang beauty contest na dapat i-represent ang Pilipinas na ganyan. I mean, hindi ko binabash ang mga beauty contestants natin, na mga nanalo sa Miss Universe, Miss World, that's not my point. Pero, pag ang dapat talaga, naniniwala ako, na dapat i-represent ng isang kagaya ni Mylene ang Pilipinas. Ganyan, ganyan. That's the beauty. That's the Filipina beauty right there. Yung mukha ni Mylene, yan ang talagang totoo na beauty ng isang Pilipina. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda na batang to. Og nakita pog sayo suarad lain na magbabayo si Candido ka manaman Look at that place! Kuko palit Ooh! Kita nyo yan, yung nagfa-fog na probably yan is, hindi dahil sa smog, hindi dahil sa what do you call this, hindi dahil sa pollution, but like, that's just a natural fog. Like, yan yung, ang ganda-ganda niyan. Like, malamig. Imagine, iiwanan niya ni Mylene, that very beautiful natural surrounding para pumunta sa crowded area para lang makapag-aral. Wow. So, we move forward. And she can sing too. Salamat ulit. Salamat sa mga donors. So, matatapos na yung pinapagawa namin doon, so dito naman kami lilipat. Ito kasi sa lugar po nila, talagang malamig, nagpa-fog. Yeah, look at that. Parang nasa Baguio. Tingnan nyo, ang ganda. Mamimiss Ganda. ko ba itong lugar na ito, May? Isa sa mga mamimiss siguro ni Miley. Kasi walang ganito sa Laguna, sa San Pedro. Walang ganito. Hindi ka makikita ng ganyang usok na pag. Makikita mo Usok na sasakyan. Pero walang usok na nalabas sa mga abuhan. That's a natural. Kung bira ka magkikita ng usok, may usok man, mga pollution. Pero yung ganito po na That's what I said. Walang ganito doon. So magbabago yung temperatura mo pag nandun ka. Mainit na doon. Okay lang sa'yo doon, mainit. Sa bagay, minsan mainit dito. Pero madalas talaga ganito itsura, malamig. Kaya nga ako naka-jacket eh. Oh. Diba? So, pero sila sanay lang. Pero may mas malamig sa lugar dito. Okay. So ngayon, namnamin mo na muna talaga yung pakikisama sa Libangan niya. Libangan niya lang. Para pag nandun ka na sa Maynila, para at least yung kikitain nun, pwedeng makatulong din sa pamilya niya. Katulad ng ginawa natin kay Aiza. Support din nyo rin po si Aiza, yung kanyang YouTube channel na Chef Aiza. So anong pangalan ng YouTube channel mo? Anong gusto mong ipangalan? Kanang gusto ni unsa imong kung mahimuan ka og YouTube channel, unsa day imong ingalan sa imong YouTube channel? Unsa man? Shit, it takes. Anong pangalan niya? Unsay pangalan? Miley. Nilumad. Sa isip kayo, comment below na lang po kung anong gusto niyo ipangalan sa kanyang YouTube channel. Comment down below na lang kung ano po yun, no? Okay, sige. Dito na lang namin tatapusin ko. Ba't parang umitim ka? Okay, so let's go straight to. Nangahoy ka? No, that's the perfect color. So mamimiss mo rin yung pangangahoy. Hindi ka makatayuan na. Ang bagong bahay nila. Wow. Dinemolis na yung bahay nila dahil palalayasin na namin. Papagawa na ng bahay. So part 12,
Part 12, Magpapayain papagawa ka ng na. bahay. Ano masasabi mo ngayon? Ito finally, giniba na yung bahay niyo. Magsisimula na yung pagpapagawa ng bahay niyo. Unsa day mo paminaw Maylin nga karon nga giguba na inyong balay, gidemolis na. Unya unsa day imong masulti? Kasilo. Kasilo. So, yun. Dumating ang blessing kay Maylin is, grabe, no? Pag-bless sa kanya, no? Yung pag-aaral niya, lahat provided. Tapos ngayon, pati pamilya niya, makikinabang, ipagpapatayo ng bahay. Ang galing. Talaga nga yung, meron tayong kasabihan na tinatawag na, when it rains, it pours. Yun, yung pag umulan, yung tindi ng bagsak ng ulan, tindi ng bagsak. So parang ganon. Nung biniyayaan si Maylin ang tindi ng bagsak ng biyayan, dami. Dami, ayan, no? Like, imagine that. Even her family is included sa blessing. Maraming salamat sa mga sponsor. Sa mga sponsors na pinapakinggan ang bulong sa kanilang puso ni Lord na tumulong. So, good job sa mga sponsors ni Pogong Biyahero. I'm so excited. Ina-advance na natin para talaga excited na ako na marating ang the next stages of life ni Maylin kung saan nandun na siya sa Manila. So, ang part 12 is like the building of the house na. Paggigiba na ng bahay, no? So, grabe. Tanda. But look at the place. Like, para akong nasa Baguio. Nakikita ko parang sa amin. Alan, nung ganyan na ganyan sa taas. Doon sa Banawi Rice Terraces. Ganyan. Yung pag-akyat ka na ng ganon sa Benguet. Ang ganda. Buti naman may mga ganyan pa sa Pilipinas. Ang ulit yung lupa mo tayo. Asa daw po? Nagpagupit na si Ay, no. Ano? Ay, wow naman. Tingnan nyo naman yung buhok ni tatay. Di lang. Kaya, hindi naman ito no? Hindi naman manapay. Look at that. Hindi talaga may iniwan pa rin haba ng buhok ang tatay ni Maylin, oh. Yan. Yon. So we did part 11, part 12. Paggiba ng bahay ni Maylin. At I'm excited to go to, sige, gusto ko gawin natin 13. Napanood nyo naman so advance, forward tayo. Kasi talagang excited ako. Ayan. Ito no? Galing mag-invent tao. So, yan. May pundasyon na yan. Wow. Oo nga. Alam mo yung mga kababayan, yung itsura nitong bata na to, may pagka-Indiano. Yeah! Parang Malay. Sino kamukha niya artista? Sure, yan yung, dyan kasi sa part ng Pilipinas nung, di ba, consisting sa ilang race, ang isang Pilipino, galing sa Malay race, galing sa Indonesian race, ano pa ba? So, siya itong batang ito, yung kapatid ni Maylin, siya yung typical na, na yung mga original na, itsura ng isang Pilipino nung nag-umpisa ang Pilipinas, ganyan. Parang may pagka-Indonesian, Malay, yan talaga, yan ang itsura ng isang Pilipino nung hindi pa masyadong nahaluan ng pero may Chinese din kasi talagang ang Chinese is part na ng history din natin ng Chinese. So
nung hindi pa tayo masyadong nahahaluan ng mga Espanyol at kung mga ano-ano pang lahi, ganyan ang itsurang Pilipino. Look at that! Look at that! Yan. Ang ganda-gandang bata, ang pogi-poging bata. See the nose? Matangos siya, pero hindi siya kasing tangos ng mga Amerikano. Maliit na matangos. Ganyan. Tapos yung kulay na ganyan. Yan ang tunay na Pilipino. Kaya nag-ano ako sa mga pag medyo dark ang kulay ng isang Pilipino. Ay, ang itim-itim mo. Oy, huwag. Silang mga original na Pilipino. Huwag niyong nilalait ang mga maganyang kulay. Oh my gosh. Ang ganda-gandang bata. Ang tangos ng ilong. Sana all ganyan ng ilong. Yes. Tapos tingnan mo yung, tingin ka dito kay kuya. Dali. Tingnan mo yung pilikmata niya, Perfect yung ganito niya, kasi yung tatay niya, mukha niya, no? Pati yung mata nito sa tatay niya. Yung ilong lang. Yung ilong sa kanyang nanay. Pagkapugi asipag niya. Kasi tumutulong siya doon sa pinapagawa nilang bahay. Tuloy lang kayo. Okay, sabi mo tuloy lang. Okay lang. Yeah, deserve lahat ng mga bata. Talagang, Sige lang, okay lang. Okay lang. Yung pangarap mo, paglaki mo, at anong gusto mo paglaki? Ito na yung pangandoy pag mudako ka. Pulis, sundalo, or doktor? Engineer. Wow, gusto mo engineer? Gusto daw niyang maging engineer. Bakit engineer yung gusto mo? Gusto ko po makatulong sa pamilya ko. go! Mahihain siya. Matutulungan Gusto daw ka na ni niya makatulong sa Mylene pamilya. by then. Mahal mo sila, mama? Medyo ano siya, Ang ganda-ganda parang talaga tulungan ng- na siya ng Tagalog. Kahit ang ganda ng paano, lugar nakikita nila. siya na- sige, Sayang ka- kita na, tapos mga sanina. Yung mga lugar na yan talaga dapat i-preserve yung natural habitat. Kasi nandyan yung mga ibon, mga ganyan, hindi dapat pinuputo lang tao, ang mga kahoy. Kung magagawa man ng mga bahay, gaya ng ginagawa nila sa Hawaii, na hindi nila puputulin yung puno, gagawa sila ng building around ng mga puno. Ganon dapat, hindi dapat pinuputo lang mga kahoy. Kaya dapat yung lugar na yan, at least naman nakikita ko naman na, ayan o, ang ganda-ganda ng kalsada papunta dyan kina Mylene. Pagyayamanin, pero hindi dapat putulin ng mga kahoy, mga ganun-ganon. No. Dapat i-preserve ang natural beauty ng place at ang mga government dyan, dapat gumawa sila ng batas na kagaya dun sa Jerusalem, na isang building lang ang mataas doon na pinayagan na maging mataas. Pero dapat hanggang doon, hanggang 5th floor lang, ganon, walang matataas na building. What do you call this? Dapat i-preserve ang government na yan, na kung may magtatayo man dyan is hindi yung mga matataas na building, kung hindi yung mga first floor lang hanggang second floor, ganon. At dapat pinagayaman yung lugar na yan. Ang ganda-ganda, look at that. Na para hindi masira yung kayaman, yung natural beauty na yan. Ganda ng lugar, ganda ng lugar. Kailangan talaga nila dyan is education. But aside from that, like, that's a very nice place to live. Kung may malapit lang sana na paaralan, dapat ilapit ang paaralan yan. Hopefully, darating ang time na makakarating na yung magandang klase ng paaralan sa lugar na yan. Nakakalungkot kasi siya na yung may iwan sa mga kapatid niya. Oh. Mga ngahoy, ikaw na yung mga ngahoy. Kaya mga ngahoy. Si ate mo nangangahoy. Nakita namin nangangahoy din. Look at that. Nasa bundok sila, puro pupunta sila ng bundok para mangahoy. Look at that. Ang sipag-sipag ni Mylene. Kaya mga ngahoy. Kaya? O sige, mag-engineer na siya. Apir tayo. Engineer. Iyon, engineer na si Angelo. Angelo, tama? Angelo?
Okay, sige. Bayan kasi kaya siya pa ganun. Kasi nga, hindi tayo pwedeng magano dito para dahil sa widening. Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman siya prone ng landslide. Kasi, Yeah. konting ano lang to. Oh, Building tsaka- patag naman na doon. Hindi siya landsliding. Kaya okay lang. So, dito kasi, maglalagay tayo dito ng poste na nakaangat na semento pa ganun. Ang lawak, 24 by 14, malaki na to. Ayan. So, ano, 24 by 14. So, ito yung magiging... Saan mo ilagay ang CR? Sa ilalim? Ah, okay. Sa underground. Oh, ang galing. Oh, may underground. Well, hindi ba pwede lagyan ng elevator to? Pwede! CR sa ilalim Pera lang Tapos kailangan, yung triple. Sa bubong. At yung Wow. di ba pantay yun doon? Yun, di ba may tanse? Doon Hindi ko lang talaga tayo. ano. Yung Look mataas, how nice diba? the beauty Yung part is. na yan. Yung lugar. Oo, kahit dito banda yung CR, para at least dito yung ano. Talaga Dun nasa banda. tuktok sila ng bundok. Hindi rin, sir. Doon natin lagay ang CR. Pero dito man kasi yung kwarto nila, sir. Dito yung kwarto. O pwede, ito yung hati na yung dalawa. Ito yung sala, ang laki oh. Hindi mo malalagyan ng ano, Yan, sir. pababang ganon. Nahagdanan pababa. Hindi din natin lagyan, sir. Di pa ako nagkakape guys, kagigising ko Maliit lang. kasi ang ano, sir. Ah, yung dito, Ganda. pababang ganon. Oo nga. So, iikot, Flooring. iangat. Yeah. Okay. Kasi baba kasi, sir. Ang tubig galing doon. Mm-hmm. So, mula Galing. iangat dito. Okay, sige. Ano ba Very putol nice. si... Ay, putol talaga siya. Flooring na natin itong tiris. Ganda nito, no? Nakikita ko na yung magiging outcome niya. Yeah. Yung resulta ng aking pagpaplano ba? Ba. Siyempre sa mga... Oo, maaga lang talaga silang dahil nakapagtrabaho sa bundok. Maylin, nakita ko na yung magiging itsura mo sa future. Ang gaganda talaga nila. Look at them. Oh, pati look. Sige. She's so Maraming pretty. salamat. Sila po yung lahi ng mga Hapon. Huarja! Kinichiwa? Ano ba yun? Hapon ba yun? Konnichiwa. Opo, opo. Okay, kami po yung miyembro ng Five Men! Wow. Manghang-mangha talaga ako sa lugar ni Maylin. Tsaka ang gaganda nila. They're beautiful people. Wow. Hindi ako makapagsalita. Ang ganda-ganda. Parang gusto kong pumunta doon tapos magdala ng tent. Mag-tent lang doon. Gusto kong gawin yun. Kasi nararating naman ng sasakyan eh. Ang ganda ng lugar. Okay, so, wag mag-alala yung mga ibang mga nanonood at, what you call this, malapit na nating, malapit tayo mag-advance. Kaya nga minamarathon ko na. Ayan, 11, 12, 13. Nakita na natin ng 11, 12, 13. So, kaya lang manghang-mangha talaga ako sa lugar ni Maylin at ang kanyang mga pamilya, like, kanyang clan. They're beautiful people. Anyways, maraming salamat sa continue watching. At,